Sana po mapagawa na po yung bahay namin para di na po si mama mag-alala po sa amin. And your soul is made of wind and rain, doubts and blame. Pag nagbagyo po, hindi na po namumroblema si mama. Iniisip ko sila. Kasi ang inaano ko po, baka po, hindi na bumagsak itong bahay, nandito po sila sa doon. Minsan ng ano, kaya pag may ginagawa pa ako, hindi po ako masyadong makaanat. Ang iniisip ko po yung iniwanan ko dito sa bahay. Bakit nagpa-problema ba sa inyo pag nagbagyo? Ano ba yung nangyayari, Ronilyn? Natatakot po si mama Na? baka po magbagsak na lang daw po. Tas naandun kami. Madaganan po kami. Good afternoon mga kalingap. Ngayong araw ay nandito tayo kila Ronilyn. Ayan, kumustahin natin. Umuulan na. Medyo malayo po dito. Mahigit 1 oras po yung biyahe namin nila Marcos. At eto, kakatawid lang namin sa hanging bridge. At ayan, pabilisin na natin tong intro. And your soul is made of wind and rain. Kalingap po ng kapitbahay si Ronilyn. Dito siya di ko alam bakit nililinisan nyo itong bahay ng kapitbahay. Siguro wala na siyang pwedeng linisan sa kanila kaya nandito nagwawalis. Nakabayo pa siya dito. Ano yun? Kaninong bahay ito, Ronilyn? Kay lolo po. Ah, sa lolo mo. Hindi ito yung bahay nyo na sabi ni papa mo na ginagawa? Hindi. Kumusta ka naman? Ayos lang po. Ayos lang. Wala kayong pasok? Sila papa mo, asan sila? Nagbabalot po si mama. Nasa bahay po si papa. Asan si mama mo? Saan nagbabalot? Dun po sa bakery. Ah, okay. Kala ko dun sa bahay nyo. Ano yun? Magtitinda na naman mamayang madaling araw? Babalot. Oh. Ay, ito yung lolo mo. Ano ka ba kuya? Ito ang bahay ko. Ah, ate po yung bahay nyo. Kaninong bahay po ito itong ginagawa, tay? Doon sa po, Manugang. Sa manugang nyo po. Kala ko kila Ronilyn. Hindi. Oo. Kumusta po kayo? Alis man, kaya man sa maghapon. Oo. Papa po kayo ni Kuya Rolly. Ay, anong pangalan nun? Ronnie. Ronnie. Ayan. Dito tayo kay Sipag. Sipag tumutulong siya dito. Ganyan na ganyan ako nung bata ako mga kalingap. Tumutulong ako sa kapitbahay. Pero ang bahay namin hindi pa nawawalisan. Joke lang. Ayan, dito ka, Ronilyn. Tatanong ko lang kung dito ka. Ano yun tayo? Mag-isa na po kayo dito sa bahay nyo? Mga apo ko. Wala na po kayong misis? Malayo na sa Tugsugon. Ah, nagkahiwalay na po kayo. Pansin nyo, talagang nasa jeans pala nila tatay yung may kulay ang buhok. Ayan, tinatawag na uban. Tay, bata pa lang po kayo, ganyan na yung nyo, yung buhok nyo. Nagkauban na ako yung masin pinsan. Okay. Gawa nung blondie. Ilang taon ka na ba, tatay? 63. 63. May nakukuha na kayong may nakukuha na kayong pensyon? Wala pa. Wala pa. Kumusta naman po yung anak nyo ngayon, si Kuya Ronnie po? Ayos naman nakakapagpunanan. Nakakparang kanya naka-duty na. Doon sa barangay. Barangay. At barangay Tanod siya mga kalingap dito sa barangay nila. Kaya kumusta po? Okay na po, ma'am. Ayan, tatay niyo po pala? Opo, ma'am. Oo. Mahihain masyado si Ronilyn. Ito na lang. Kumusta po kayo sa nyo? Baka mahulugan tayo ng dito. Okay naman po, ma'am. Kagagaling lang sa barangay nag-duty. Nag-duty ka na po? Agad-agad? Opo, ma'am. Okay ka na ngayon? Medyo okay naman na po, ma'am. Kaya kung saan nag-duty na. Para kung saan meron na din i-income. Opo. I-income. Talagang Bicol. Magsalita ito. Ganyan din magsalita si Marcos. Yung parang mahirap sa kanila ay hirirap. Ganon po yung Tagalog nila dito. Tapos makain, matulog, mawiwi. Ganon po yung mga Tagalog nila. Pero pure na Tagalog naman po yung mga taga dito.
Kumusta naman po yung trabaho niya sa barangay po? Okay naman po ma'am, kung sana ano pa, medyo ano po ko sa trabaho, yung hindi pa gaanong involved sa mga talagang mabigat na trabaho. Hindi po kayo pwede sa ganun kasi sabi din ng mga mahal natin na viewers, hindi daw pwedeng magbuhat si Kuya Rolly kahit siya ay sabihin ng doktor na okay na sa kanyang kalagayan, ay hindi pala pwede kuya na magbuhat-buhat ka ng mabibigat. Ano po? Oo, mahirap po pala. Si ate po, kumusta po siya? Okay naman po, nandun po ma'am sa bakery, nagbabalot. Oo, para tayong kinukuha na ng langit dito, mausok dito tayo. Natanong ko pala kuya sa pagtatrabaho mo as tanod sa barangay nyo, magkano naman po yung nyo, yung sahod? Ano po ma'am, sa ngayon po may Ano yung pumapatak po man siya ng 1.5 po ang buwan. Buwanan? Okay. Sa ngayon po ma'am, at kung sana po, kakaunti kami, lilima lang kami. Oo. Tapos sa po ngayon po mag-recruit kami ng mga siguro mga 10 ganyan. Baka magpatak na ng mga 700 ganyan. Yung buwanan? Bababa. Ay grabe, bababa. Pag nagdami po kaya kami ma'am, nababa ang namin. Kung sana yung honorarium, nababa siya. Okay. Kaya dapat kuya ay patanggal mo na yung mga kasama mo para sarili mo yung sahod. Ano po ma'am, kung sa sa una lang po ma'am yan. Yung iba naman okay. Hindi nakatagal lang. Kumusta naman po yung pag-aaral ni Ronilyn? Asan na po siya? Nasaan Okay naman po ma'am. Ngayon po ma'am ay wala silang pasok. Ang balik daw po namin sa Lunes. Oo. Mahihain masyado si Ronilyn. Pagkakataon na lang sana niya ito. At syempre, kung may makapanood sa kanya na pwedeng gawing scholar, hindi na kayo mahihirapan. Opo ma'am. Opo. Pwede niyo po kausapin si Ronilyn kung gusto niya matulungan. Siguro yata kung walang mapatawag. Ay, baka papalit po yan. Baka po mabis, mapalit lang ng damit at basa. Wala po pala silang pasok ngayon. Wala po, ang balik daw po nila ay Lunes na. Wala po silang pasok. Asan po dito yung sinasabi mong parang ini-start mo ng bahay niyo po? Ay, doon po ma'am sa yung po, bagang poste doon na anin. Sa kabila po ng tulay. Sa kabila po ng tulay. Meron bang doon? Meron din. Yung po ma'am yung anin na poste doon. Yung po ma'am Kung saan po, hindi ko ma'am po na siya naasikaso at nagkasakit na po ma'am. Oo. Kung saan din, nadili din sa trabaho. Oo. Ano yun? Ano po ang bubong nun? Ang inano nyo? Wala pang bubong? Sa ngayon po, wala pa po ma'am. Kaya lang po ang ko doon, kung saan ay tapat waga po ng kabli, kailangan po doon ay yung Yero sana. Yero sana. Gusto mo bang magkabahay, Ronilyn? Opo. Oo. Sana po mapagawa na po yung bahay namin para di na po si mama mag-alala po sa amin. At pag nagbagyo po, hindi na po mamumroblema si mama. Bakit nagpa-problema ba sa inyo pag nagbagyo? Ano ba yung nangyayari, Ronilyn? Natatakot po si mama Na? baka po magbagsak na lang daw po, tas naandun kami, madaganan po kami. Yung mga kalinga po, grabe naman. Ayan, kung ano lang ba yung ipagkaloob ng God sa atin ay okay lang sa iyo yun, kahit pawid lang, kahit plywood lang, okay lang sa iyo basta lilipat na kayo. Opo. Ayun. Kumusta naman ang pag-aaral mo ngayon, Ronilyn? Ayos lang po. Ayos lang. Ba't wala kayong pasok ngayong araw? Wala po. Gusto mo bang maging scholar, Ronilyn, para makatulong sa magulang mo? Alam mo yung ibig sabihin ng scholar? Hindi po. Ayan. Ang scholar, Ronilyn, ay tutulungan ka namin sa mga pangangailangan mo sa school. Parang allowance, ganun. Yung pangangailangan mo dun, bayarin. Matataas bang grades mo? Ewan ko pa po. Pero si mama mo, chine-check niya naman doon. Gada, exam nyo. Di pa po binibigay sa amin yung exam. Hindi pa binibigay. Wala pang result ng card nyo. Wala pang binibigay sa magulang mo. Hindi pa nagpapapirma. Di pa po. Okay, sige. Ayun yung tanging hiling ni Ronilyn, mga kalingap, yung pabahay sa kanila. Sana matulungan natin sila. Talagang deserve naman po talaga nilang matulungan. At ayun nga po, sana yung mga tumulong, nag-ambag-ambag sa pabahay din natin kay Rose, ay sana makita natin yung kalagayan po
nila Ronilyn at talagang ano naman po talaga deserve matulungan. Ayan. No, si Marcos, tanungin mo kung ano masasabi sa ano pamilyang ito. Binibigla ako nito ay. Siyempre, yung unang-unang masasabi natin kala Ronilyn, yung kalagayan nila, ano, sobrang nakakatakot nga naman, kaya nag-aalala yung magulang nila kasi mga bata yung nasa loob ng bahay. Yung bahay, parang isang signal number 1 na lang na bagyo, matutumba na. Eh, paano kung nasa loob yung mga bata? Disgrasya, abutin itong mga to. Hindi Kaya lang hindi maaalis yung pag-aalala ng magulang. Hindi lang ano signal number 1 kasi pag hangin lang parang yung may ipo-ipo baga po, yung parang umiikot na hangin. Parang ano, parang buhawi na maliit lang. Ano na po yung Sira tangay. talaga. Oo, tangay na po yung bahay nila Ronilyn. Ayun. At salamat Ronilyn, maliligo ka pa ba? Hapon na, sige na mag-ano ka muna, bis ka muna. Ito si Ronilyn ay ano natin. Ay may bibigay pa pala ako sa'yo. Kailan papasok nyo? Sa Lunes po. Sa Lunes, okay, ibigay ko na ngayon ng allowance mo. Ngayon, magbigay ako ng allowance mo. Bahala ka kung ipahawak mo kila mama mo, ikaw mag-budget. Ano? Bago mo ibigay, baka may gusto si Rans ibigay na payo kay Ronilyn. Oh, Ronilyn. Sa ano? Nabigla din. Bigla din ako. Bigla din ako. Tinutukan na din. Anong payo mo, Rans, kay Ronilyn? Yun, sa mga katulad nila mga bata, syempre, ako katulad ko na kahit pa paano, may time din na tumigil sa pag-aaral pero tinuloy ko pa rin. Yung payo ko lang sa kanila, kahit pa yung pag-aaral nila, tuloy-tuloy pa rin nila kasi yung pag-aaral nila magiging susi sa kanila para makaon sila sa hirap pag nakapagtapos sila. Para ibig sabihin ni Rans ay ano man yung ganyan dinadanas ninyo, wag maging sagabal sa'yo, maging hadlang, tuloy mo pa rin. Gaano kahirap man ang buhay, ipagpatuloy lang natin at kahit wala ka man baunin or may mga pagsubok sa inyong pamilya, tuloy lang. Tuloy lang, Kahit pasok lang. nakikita mo na nag-aaway yung magulang mo, syempre na-stress ka din, di ba? Pero ipagpatuloy mo lang yung pag-aaral, pasok ka lang, di ba? Hindi mo kasi maiwasan yung mga ganung problema. Ito, allowance mo Salamat ng 1 po. week na. Yun, oh. Oo. At by next week, babalik ako at aabutan kita ulit na. Simula ngayon, scholar na kita, no? Tapos kung may kailangan ka na sa school mo, magsabi ka lang sa akin. Sabi po ni Mama, mag-ano daw po sa inyo, masali sa Girl Scout. Kailan ka masali? Kailan yung ano nyo? Ewan ko pa po, di pa po alam eh. Ah, sige, basta magsabi ka kung ano yung mga kailangan mo sa pag-Girl Scout. Ano, at bibigyan ka namin. Opo. Oh, sige. Sige, punta ka na mag Pag ano. batuta, wala nang problema. Diyos papa mo. Magbatuta. Sige, Ronilyn, mag-ano ka na doon. Maghinaw ka na at basa ka. Ayan, na ano din natin si Ronilyn mga kalingap na abutan na nagwawalis dito sa lolo niya, tahanan ng lolo niya ito. At napakasipag kahit lolo niya yan, natutulungan niya po sa gawaing bahay. Tapos na ba yung gawaing bahay mo sa inyo? Opo. Oh, good, sige. Mag-ano ka na, maligo ka na. No? Ayan, dito tayo kay tatay at medyo, ilang minuto na yan, Rans? Amen. Ayan, isama na natin yun. Huwag mo nang ikat yun. Yan, tay. Mula ngayon, scholar na namin si Ronilyn. Kung ano man po yung mga kailangan niya sa kanyang school, magsabi lang po kayo, magsabi lang po siya. Ano po? Para naman po makagaan sa inyo. Siyempre, kayo yung nagpo-provide ng pangangailangan nila. Opo, ma'am. Maraming salamat po sa binigay niyong allowance ni Ronilyn. Malaking tulong po yan sa kanya at sa amin. Kung sana hindi na po namin yan nahanapin para may pangbaon-baon siya sa pagpasok. Yun naman po ay gada week na pupunta ako dito para maabutan ng biyaya si Ronilyn para sa kanyang allowance at yun ay hindi nyo na po problemahin. Ano po? Opo. Opo. Sige kuya, dito muna namin tapusin yung vlog sa inyo at mukhang mahiyain talaga yung pamilyang ito pero okay lang po, at least makakatulong po tayo sa kanila. Maraming salamat sa cameraman Rans. Ayan, suportahan nyo, may vlog ka pa? Ay, wala na pala mga kalingap. Ayan, si Marcos TV channel na lang sa kanyang Facebook page. Ayan. Taga-ilaw. At sa kanyang YouTube channel, Marcos TV channel din. At sa ating Facebook page, Alma Vlog, Commander Marcos sa ating YouTube channel. Thank you so much. God bless.